Imagine this, nasa harap ka ng assessor via Zoom. Tinanong ka ng simpleng safety question. Araw-araw mong ginagawa sa site pero bigla kang nablangko. Nangyari sa akin to, kabayan. Kaya sa video na ito, i-share ko yung 10 real questions na itinanong sa akin. Pati yung tekniko nung na-mental block ako para hindi na rin mangyari sa ito. Question 1, hazard identification. Dito ako na-mental block. Basic hazard lang sa workplace. Pero dahil sa pressure, kinabahan ako at hindi agad ako nakasagot. Ginamit ko ang technique na ito na pwede mong gayahin. Hindi ito pinagbabawal na technique. Ang sabi ko kay sir, "Pardon sir, can you please repeat the question?" Bakit effective? Kasi habang nag-iisip ka pa ng tanong at uulitin ng assessor yung kanyang tanong, ay doon ka na mag-iisip ng iyong isasagot. Tapos minsan kasi medyo lang sila, kaya hindi mo talaga minsan maintindihan. Kaya pwedeng paulit mo yung tanong, plus minsan malalim talaga sila mag-islang. Minsan parang galit pero yung pala normal lang talaga yung salita nila. Hindi naman tayo islang, di ba? Well, mababait naman yung assessor sa technical interview. Alam nila na second language lang natin yung English, kaya pwede mo siyang ipaulit once na may hindi ka lubos na naintindihan at once na may medyo na mental block ka, pwede mong i-apply yung ating technique. Question number 2, PPE specifics. Specific yung tanong nila, anong PPE yung ginagamit mo, maging tukoy tayo sa mga sagot natin, katulad ng welding gloves, welding helmet. Question number 3, confined space. Pwede mong mabanggit yung permit to work, gas testing, ventilation, at standby person. Question number 4 ay technical. Tinanong ako about sa welding code. Ano ba daw welding code ang aking ginagamit sa aking mga trabaho pag-welding? Ang simpleng sagot ko ay AUS D1.1 or structural welding code kasi more on structural naman ako nung ako ay nasa Pilipinas. Yung iba naman ang sagot ASME9 kung pressure vessel yung mga wini-welding nyo. At sa nasa Australia, ang sagot nila madalas AS/NCS 1554. Hindi mo naman kailangang memorize yung libro pero dapat alam mo man lang yung code na ginagamit nyo. Question number 5, welding symbols. Fillet, groove, field weld, etc. Question number 6, consumables handling. Low hydrogen welding rods, electrode oven, iwas moisture. Alam nyo ba, ito yung ginagawa ng assessor. Bago pa ang interview, napanood na ng assessor yung mga video in-upload natin. At minsan, sa mga in-upload nating videos, ay meron silang mga tanong na ibibigay based dun sa mga in-upload mo. Question 7, setup and settings. Sample questions. Dun sa fillet welding mo, anong amperahe at volts ang ginamit mo? Anong polarity at bakit yan ang pinili mo? Question number 8, technique. Napansin ko ang root pass mo, ganito ang torch angle mo. Bakit? Gusto lang nilang makita kung bakit mo ginagawa yung mga technique na yun. Para ba sa penetration, iwas undercut, pag-control ng weld pool, etc. Kaya crucial tip, panoorin at reviewin din natin yung mga in-upload nating video para handa tayo kung may mga tanong sila tungkol doon. At pre, huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang goal ko ay makatulong sa'yo upang maipasa mo na itong technical interview at magkita-kita tayo dito sa Australia. At kung gusto mong maghanda talaga ng solid, may ginawa akong full technical interview reviewer. Compilation ng mga sample questions, sample answer na dapat mong reviewin. Kung gusto mo nun, comment ka lang ng reviewer sa baba and I'll send it to you. Simple lang pero ito yung ginamit kong reviewer nung kami ay naghahanda pa lang sa technical interview. Malaking tulong. Last part ay welding defects. Question number 9, identify the defect. Maaaring magtanong sa iyong assessor tungkol sa welding defect at ano ang mga causes nito. Question 10, how to fix it. Dito papasok ang experience mo kung paano mo nire-remedyohan yung mga welding defects pagkatapos nating mag-welding. Grind out the defect, check kung clean, re-weld following correct parameters and procedure. Kabayan, normal lang kabahan sa technical interview dahil ito ang isa sa pinaka-nakakakabang part ng ating skills assessment. Kahit ako nga na mental block doon sa safety questions. Pardon sir, can you please repeat the question? Yan ang isa sa technique na pwede mong i-apply. Review the welding codes. At pinaka-importante, review mo yung sarili mong video mga in-upload dahil maaaring may mga tanong na doon manggaling. Kung gusto mo pa ng mga karagdagang tips tungkol sa assessment, paki-view itong mga video na ito. At kung seryoso ka talagang makapasa sa technical interview, comment ka ng reviewer sa baba. I'll send you my full technical reviewer na pwede mong pagpraktisan. Good luck kabayan at magkita-kita tayo dito sa Australia.